aking kapatid, sa lupa nami bumalik. Iyong mukha'y ibang-iba, hindi kita nakikilala. Tulutan mong aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, putikin man ang iyong sapin, punit ang iyong damit, nawa ika'y mapasa akin. Tulutan mong aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, sa bukid ka nagtatanim, o sa palengke di naman, ikaw ay naghahanap buhay. Tulutan mong aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po'y makikilala, ikaw po'y makikilala, ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Kaibigan, tantuin mo, isang paglalakbay ang buhay. Sanga-sangang landas ay may kahirapan, kung may lungkot o panganib sa'yo'y biglang dumalaw. O kung ikaw ay mapagod sa bigat ng iyong pasal, Panginoon ang balingan, Panginoon ang asahan.
malayag ang buhay. Maalon ang dagat at may kalaliman. Kung may unos at may hanging limon, kayang paglabanan. At sa gabing kadiliman, ni tala ay walang tanglaw. Panginoon ang balingan, Panginoon ang asahan. Wika niya'y halina, lumapit sa akin. Kayong mga napapagalaking pagiging hawahin, bigat ng inyong pasanin ay aking pagagaling. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Malugod po namin kayong binabati sa pagdiriwang na ito ng Eucharistia. Samahan po natin sa pagpapasalamat ang ating mga kapatid na sina Edmond Atangan, Feni Torres, Jennifer Soriano, at Marilu Atangan.
Nagpapasalamat sa kaloob na buhay sina Reverend Father Franz Joseph Aquino at Gerald Castro. Gayon din sa tanging intensyon nina Elsie Ferrer, Giancarlo Reyes at pamilya. Para sa madaling pagaling nina Onil Palma, Roel at Ryan Mascareñas, Rodrigo Ferrer, Aldwin at Mirna Abad Santos, John Allen Bartolome at Michelle Vicencio. At alalahanin natin kay isa ng kanilang mga nagmamahal na pamilya, ang mga yumao na si Reverend Father Francisco Algas Jr., Reverend Father Angelito Parulan, Sister Nena Caceres, Monica Crisostomo Reyes, Hermogenes at Esther Bacalia, Felisa Triviana, Simeona Nepomuceno, Victoria Hoganas, Susan Herbacio, Roy Empainado, Marina Ferrer Reyes, Edita Aurea at Orlando Agunoy. Magsiluhod po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kamitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadiya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ng mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at nag-aharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadiya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Antonio Abad, Ipanalangin mo kami. sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Inang sakdalinis kami ay hihingi sa Diyos Ama naming awang minimithi. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ginugulitan natin ngayon ang isang dalaga, Santa Clara. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, sama-sama natin pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa,
at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinaguyod mo si Santa Clara sa pagmamalasakit sa mga dukhat aba. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, matanawa namin si Kristo sa abang pamumuhay na ikaw lamang ang inaasahan upang kami pagindapating sumapit sa pagsasaloob ng iyong paghahari sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Deuteronomio. Noong mga araw na iyon, si Moises ay umahon sa bundok ng Nebo sa ituktok ng Pisga sa gawing silangan ng Jericho. Doon ipinakita sa kanya ng Panginoon ang buong lupain. Mula sa Galaad hanggang Dan, ang buong Neftali, ang lupain ng Ephraim at Manases, ang buong lupain ng Huda hanggang sa kanluran, ang Negeb at ang kapatagan. Sa makatwid ay ang kapatagan ng Jericho. Ang lungsod ng mga palaspas hanggang Zoar. Sinabi sa kaniya ng Panginoon, iyan ang lupain na aking ipinangako sa inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinakita ko ito sa iyo, ngunit hindi mo mararating. At si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay sa lupain ng Moab, ayon sa salita ng Panginoon. Inilibing siya ng Panginoon sa isang lambak sa Moab, sa tapat ng Bet Peor. Ngunit ngayon walang nakaalam ng tiyak na lugar. Siya'y 120 taon nang mamatay, ngunit hindi lumabo ang kaniyang paningin, ni hindi nanghina ang kaniyang pangangatawan. 30 araw siyang ipinagluksa ng Israel. Si Josue ay puspos ng kaalaman at kakayahan sa pamamahala, sapagkat ipinatong sa kanya ni Moises ang mga kamay nito. At sinunod siya ng mga Israelita. Ginawa nila ang lahat ng utos ng Panginoon. Sa Israel ay wala nang lumitaw na propetang tulad ni Moises na naging tapat at nakakausap ng tuwiran sa Panginoon. Wala ring nakagawa ng mga kababalaghang tulad ng ipinagawa sa kanya ng Panginoon sa Ehipto, sa harapan ng Faraon at ng mga lingkod nito. Wala ring nakagawa ng makapangyarihan at pambihirang mga gawa tulad ng ginawa ni Moises sa harapan ng bayang Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kaniyang bigay.
Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kaniyang bigay. Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kaniyang bigay. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan. Ang kahangahangang ginawa niya sa tanan. Lapit at makinig ang nagpaparangal. Sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Noong ako'y balisa, ako ay dumaing. Dumaing sa Diyos na dapat purihin. Handa kong purihin ng mga awitin. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kaniyang bigay. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay mapananauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 magkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maupo po ang lahat. Magandang hapon po. Konting background lang ni Santa Clara. Siya ay pinanganak sa Assisi, sa Europa. Noong taong 1193. Si Santa Clara ay nabibilang sa
marangyang pamilya, mayaman ang kanyang pamilya. At tutol na tutol ang kanyang mga magulang na siya ay pumasok sa kumbento upang madre o maglingkod kaya. Kaya ang ginawa niya, tumakas siya at sinundan yung kanyang hinahangaang santo na si San Francisco ng Assisi. Nung sila'y nagkita, ay ang nangyari ay ginupitan ng buhok si Santa Clara ni San Francisco upang ito ay tanda ng kanyang taus-pusong paglilingkod at pag-aalay ng sakripisyo. Bagamat hindi siya nasaayon sa kwento, hindi naman siya naging ganap na madre, kundi siya isang dalaga na naglingkod. At sa pamamagitan ng kanyang marubdob na damdamin na maglingkod, lalo na sa mga mahihirap, ay nakabuo siya ng 3 pangkat. Dumamig na kasi ng dumami nun ang mga tagasunod ni Santa Clara. At sa yung tinatawag na 3 pangkat, yun yung tumatawag doon, yung tertiary, yung order, yung first order, yun yung para sa mga lalaki. Yung second order, yun yung para sa mga babae. At yung third order, yun yung para sa mga binyagan na nagnanais ding maglingkod. So, yun yung nabuo, no? At napakaraming mga tao, mga lalo na mga kababaihan, ang nabighani sa santang ito. At gayon din kay San Francisco. Kaya sa dami noon ay nakabuo sila ng maraming kongregasyon sa iba't ibang panig. At dito nga sa Pilipinas, meron tinatawag tayo yung mga Dominican, ano? Tama ba? Hindi. Oo, yung Poor Clare. Samahan ng mga madre na namumuhay sa pag-aalay ng sakripisyo, mga panalangin, na sila'y handang wag magumon sa mga material na bagay. So, namuhay silang mahirap. So, maraming dumadayo at nagdarasal kay Santa Clara. Dito sa Bulacan, merong parokya dyan na Santa Clara, Obando, no? Yung mga mag-asawang hindi magkaanak, nagdarasal doon. At kung nung panahong hindi pa pandemya, ay nagsasayaw ang mga ito para lang doon sa kanilang kahilingan na magkaroon ng anak. At maraming mga himala ang ginawa nitong si Santa Clara. So ito ay isang matibay na ebidensya na ang Panginoon ay tunay na dumadaloy sa buhay ng bawat tao, na mayroong mga taong nagkukusang sumunod sa yapak, literally, ng ating Panginoon. Namumuhay ng mahirap, kahit na sila'y mayaman, ay namumuhay ng mahirap upang lalo silang makapaglingkod. So isang napakahirap na gawaing paglilingkod batay sa ating ebanghelyo ay yung pag-aayos o pagkakasundo ng bawat isa. Halimbawa, meron kang kasamaan ng loob o kaya naman ay meron kang taong gustong iayos ang buhay, itama mula sa kanyang mga baluktot na mga pag-iisip. Napakahirap. Pag-aalay ng sakripisyo, ang hirap bang panghimasukan ang kalooban ng ibang tao. Isang malaking
biyaya ng Diyos na tayo ay maging maging daan ng pag-aayos ng bawat may sigalot na ugnayan. Iyon nga lang mga anak na nag-aaway-away, ang hirap ayusin, ano? Lalo na yung ibang tao, nako. Baka ikaw pa balingan. Huwag ka kang mangingialam. Hindi mo buhay ito. Bang may mga ganun pang reaksyon ng mga tao. Pero ganun pa man, kung maganda ang ating layunin, tutulungan naman tayo ng Panginoon. Yung ba tinatawag na fraternal correction. Mahirap na trabaho yun. Sapagkat mahirap pasukin yung mga tao na sarado na ang kalooban. Ayaw nang magbukas. Kung ano na lang yung kanyang nararamdaman, yun ang kanyang ekspresyon. Ang hirap ng baguhin nun. Kaya tayo karaniwan, bahala nga siya. Yun ang sinasabi natin. Mamaya madawit pa ako riyan, madamay pa ako dyan. Pero maganda kung tayo ay nagiging daan ng pagkakasundo ng ating kapwa. Maganda na tayo ay nagiging daan para ibalik ang mga pagkakamali o ang kabutihan ng ibang tao. At yan ay nangangailangan ng ating unang-una ng ating panalangin at makita sa ating buhay na tayo ay hindi pinagmumulan ng sigalutan. Yun ang dapat na makita nila. Baka balikan tayo ikaw ba? Mas malala ka pa sa akin Dami mong kaaway Ayun na, mahirap Kaya kung ikaw ay gusto mong merong ayusin, na buhay ng may buhay, kailangang ayusin muna natin ang ating sariling buhay. Mamaya tayo nga ang mabalikan, tayo pa mapahiya. Kaya ito nangangailangan ng malalim na pagninilay, malalim na panalangin upang tayo maging daan ng ikapagkakasundo ng ating kapwa. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sinabi ni Jesus sa atin, kung dito sa lupa ay may dalawa sa inyo ang nagkakaisang humihingi ng anuman, gagawin ito para sa kanila ng aking amang nasa langit. Kaya manalangin tayo ngayon ng sama-sama. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga miyembro ng simbahan, naway maging malapit ang kalooban sa isa't isa at mamuhay sa kapayapaan at pagkakasunduan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway igalang ang karapatan ng bawat tao at iwaksi ang pag-uusig at pananakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway makapagsalita ng katotohanan, ng may katatagan at pagmamahal, at tanggapin ang anumang pagtatama ng iba ng may kagandahang loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, matatanda, at mga nakaratay na sa kanilang tahanan, naway makita nila ang kaginhawahan at kasiyahan sa kagandahang loob ng mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway maging malinis ang budhi at maihanda sa walang hanggang pakikiisa kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Ama naming nasa langit, kapiling namin ang iyong anak. Hinihiling namin na tulungan mo kaming manalig sa kabutihan ng bawat tao at maging mahinahon kami sa isa't isa tulad ng pagiging mabuti mo sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Upo po ang lahat. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Mula sa iyo kaloob na ito, muli ay handog sa iyo. Patnubayan mo't paghari ang lahat ayon sa kalooban mo. Mag-utos ka, Panginoon ko, dagling tatalim ako. Ipagkaloob mo lamang na magbago ako sa wakas matulad sa iyo. Tatayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdanan Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Clara. Ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong karamahalan. Sa pamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Luluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Sofronio naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lulod po ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos, narito siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayo na tinatawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Pangkaluluwang pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at dinanais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ikaw ang aking tanging yaman, nalilubos ang masumpulan, ang ilikha mong kariktan. Surya
nitong pusong ikaw lamang ang saya. Sa ganda ng umaga, nangungulila sa'yo sinta. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katawan ni katapatan ni Santa Clara upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Espes nostra salve, a te clamamos, exules filii Eve, a te suspiramos, gementes et plentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, iliosus misericordes oculos, ad nos convertes. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancti Genitrix, Odine pixamur por Christi, oremus, omnipotens per Deus, que gloris Virginis Metris Mary corpus et anima, ut unum vinice habitaculum vipice mereretur, Espiritu Santo operante preparasti, daiut cuios commemoratio leletamur, eius pia intercessione vistantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iudem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium meniat semper nobiscum. Amen. Halikayo, kayong mga nagdadala ng sakit ng katawan at ng kaluluwa. Halikayo, tayo'y lumapit sa Kaniya. Kay San Roque, tagapagligtas sa bawat karamdaman. San Roque, o San Roque, ang awit namin sa iyo ay papuri. San Roque, o San Roque, sa gitna ng dusay ikaw ang pintakasi. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayo na taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos.
sayaw. Santa Clara ng Assisi, ikaw ay aming tularan. Munting bulaklak ni kapatid Francisco, nagsabog ng mamura ka ng silang Yusuf kung sinaluto upang di malayo binigyang halaga at tuloy pinagpala. Magandang hapon po.